Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga na kayo ay dakila, tapat, maawain, at makapangyarihan. Tinataas po namin sa inyo ang aming mga puso't isipan. Naway kayo po sana ang siyang maging laman ng aming mga puso't isipan. Naway hindi kami magambala ng mga issue at problema ng buhay na ito. Bagkus sa pamamagitan ng inyong salita ay kami po ay mabuhayan at magalak dahil alam namin na kami ay nasa mabuting kamay, nasa inyong kamay. Panginoon, tinataas ko po sa inyo ang aking mga kapatid, lalong-lalo na yung mga may mga karamdaman, dun sa mga may sipon na tubo, dun sa mga inaatake ng hika, pati na rin po dun sa mga medyo mabibigat na karamdaman like hypertension o diabetes, o pati na rin yung psoriasis. At alam namin na may kapatiran kami na may mga ganong karamdaman. Tinataas po namin sila sa inyo. At hinihiling namin ang kanilang mga kagalingan. Pati na rin po ang aming mahal na pastor na si Pastor Dennis na sa hapong ito ay i-admit na sa ospital upang ihanda sa kanyang operasyon bukas ng umaga. Panginoon, idinudulog namin sa inyong harapan ang kanyang kagalingan. Naway gabayan niyo po ang mga doktor, simula dun sa anesthesiologist hanggang dun sa kanyang surgeon, pati na rin dun sa mga nurses, at pati ba ibang mga tao na kung saan ay tutulong dito sa kanyang operasyon. Naway gabayan niyo po ang lahat at maging matagumpay itong operasyon na ito. Hindi lamang po dun sa operasyon, pati na rin sa kanyang mabilis na kagalingan. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga kapatiran na may pangangailangan. Kilala niyo po kung sino sila. Naway kayo po ang siyang mag-provide para sa aming lahat. Para din po dun sa mga nasasaktan dahil maaari sa problema sa relasyon sa asawa o sa anak o sa magulang o pati na rin magkakaibigan o magkakapatiran, Panginoon. Alam po namin na ang tanging solusyon din ay ang pagpapatawad at pagpapakumbaba. Naway mangusap po kayo sa kanila kung sila ay lumapit sa inyo. Panginoon, tinataas ko rin po sa inyo ang nalalabi pang oras. Naway kayo po sana ang siyang mabigyan namin ng kaluwalhatian. Gabayan niyo po ako dito sa akin pangangaral ng inyong salita. Naway mabigyan ko ng tamang interpretasyon ang aming pangunahing talata sa hapong ito. At sana po ay ang puso ng bawat isa ay handa na upang tanggapin ang mga aral na aming matututunan sa hapong ito. Maraming salamat pong muli, naway ang inyong pangalan lamang ang aming mabigyan ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasi kaninang pagtingin ko, ba't parating bakante yung gitna? Sabi ko, mukhang may division na dito sa iglesia natin. Tama-tama, yan pa yung pag-aaral natin. Yung unang Korinto, ang isang issue doon ay yung division within the church. Kahapon nga, tinignan ko yung Facebook page natin. At tinignan ko lang kung kailan tayo nagsimula nung Ebanghelyo ni Lucas, kung kailan yung first sermon. Yung very first sermon natin was February 21, 2021. Sabi ko, ang gandang numero nun Pero hindi tayo naniniwala sa mga numero-numero niyan. At kailan tayo natapos? Last Sunday lang. February 18, 2024. Ibig sabihin nun, eksaktong 3 taon. No? Tinapos natin ang Ebanghelyo ni Lucas. 156 Sundays. Ang ibig sabihin niyan, meron tayong 156 sermons
na nakatago dyan sa ating baul, sa ating Facebook page at sa YouTube. No? Hindi lang sa English, kundi pati na rin sa Tagalog. At yan ay tunay na biyaya ng Panginoon sa ating iglesia. Pero sa hapong ito ay ating paninimulan itong panibagong aklat o yung tinatawag natin na liham ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ngayon, pag pinag-uusapan natin ang unang Korinto, ano ang pumapasok sa ating kaisipan? Hindi ba yung 1 Corinthians 13? Diba? Ano ba yung 1 Corinthians 13? Ano yun? Diba? It talks about love, God's definition of love. And since nasa Pebrero tayo, ano ba yung Pebrero? Diba? Love month daw eh. Valentine. Katatapos lang ng Valentine's Day. Kaya tama-tama daw na umpisahan natin yung 1 Corinthians. Wala, hindi ko alam yung Chinese New Year na yan. Ikaw din ha. Paparinig ka na kagad ha. Anyway. Pero sa totoo lang, hindi naman po dahil sa February kaya namin naisipan na pag-aralan itong unang Korinto. I truly believe it is the Lord who led your elders to take up 1 Corinthians as our pulpit series. Pero bago po natin puntahan yung introduction, yayain ko muna kayong magsitayo at ating babasahin yung ating pangunahing talata sa hapong ito. Unang Korinto chapter 1 verse 1 to 3. Si Pablo, na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus. Mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pwede na po tayong magsiupo. Tatlong punto po o tatlong katanungan ng ating pag-aaralan sa hapong ito. Una ay sino si Pablo at si Sostenes. Pangalawa, sino ang iglesia sa Korinto. At pangatlo, bakit grasya at kapayapaan. Hayaan niyo po akong magbigay ng konting background sa liham na ito ni Pablo para sa mga taga-Korinto. Isinulat po ito ni Pablo sa pagtatapos ng kanyang ikatlong missionary journey, yung kanyang third missionary journey, nung siya po ay nasa Efeso pa. At ang pinapaniwalaan ng karamihan na ito daw ay isinulat nung panahong AD 54 or 55. At ang nagdulot sa pagsulat niya sa liham na ito ay dahil sa mga ulat na natanggap niya, na nagkaroon daw ng pag-aaway-away, pagkakabaha-bahagi, at pati na rin imoralidad sa loob ng iglesia. Ngayon, kung nabasa nyo na ang buong aklat ng unang Korinto, I'm sure, sasabihin ninyo na mukhang hindi ho yan ang unang sulat talaga ni Pablo sa Korinto. Dahil kung titingnan nyo po dito sa 1 Corinthians or unang Korinto 5:9, anong sinasabi dyan? Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Ibig sabihin may previous letter. Meron na siyang liham dati na ibinigay sa mga taga-Korinto. At mayroon ding ilang mga scholar na iginigiit na sa pagitan ng unang Korinto at pangalawang Korinto ay meron pang isang sulat o liham na nawawala. Kaya imbis na hanggang 3 Corinthians lang daw dapat ay meron pang 4 Corinthians. At ang tawag nila sa nawawalang liham na ito ay ang malungkot na liham o sorrowful letter. Bakit malungkot na liham? Dahil kung anuman daw ang nilalaman ng liham na yon, ay nagdudulot daw ito ng labis na pighati at sakit sa mga nakatanggap nito. Ngunit gayon pa man, karamihan sa mga komentaryo ay sinasabi nila na itong malungkot na liham daw na ito ay ang 1 Corinthians mismo at wala nang iba. Yun din po ang paniniwala ko. Dahil kung titingnan ninyo sa mga susunod na mga sermons na ating mapapakinggan mula sa pulpitong ito,
makikita nyo na napakaraming suliranin ang iglesia sa Korinto. At ako ay naniniwala na ito ang naging sanhi ng kalungkutan para sa lahat. Ngayon, upang makakuha tayo ng mas magandang larawan sa ikalawang paglalakbay ni Pablo bilang isang missionary, ay aking in-encourage na lahat tayo, kung sa ating quiet time, basahin ninyo yung mga gawa or yung Acts. No? Simula dun sa parteng dulo na ng chapter 15 hanggang doon sa kabuuan ng chapter 18. No? Doon makikita nyo yung mga nangyari kay Pablo, no, papunta dito sa Korinto. Pero bigyan ko lang kayo ng konting sneak preview kung anong sinasabi doon sa mga gawa. Nagsimula ang lahat ng iminungkahi ni Pablo kay Barnabas o Bernabe na muli nilang bisitahin ang mga iglesia na i-plant nila doon sa kanilang first missionary journey. Pero sa kasamaang palad ay nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Dahil ang gusto ni Barnabas, ang isama niya ay si John Mark. Ngunit pinipilit naman ni Pablo na huwag siyang isama kasi minsan na silang iniwan ni Marcos o ni Mark. At dahil sa hindi sila magkaintindihan, naghiwalay na lang sila ng landas. At sa halip, si Pablo ay sinama niya si Silas dito sa kanyang paglalakbay, no, dito sa kanyang second missionary journey. At ang iba pang kwento nun, kayo na lang ang magbasa. No? Basahin nyo yung sinabi ko, Acts 15 up to Acts 18. Ngayon, alam po ninyo, ang estratehiya ni Pablo sa kanyang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos, pupunta siya sa isang lugar na alam niyang hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. Nung panahon yon, I'm sure, marami yan. Pero ang madalas niyang pinipili ay isang syudad na kung saan ay pwede niya talagang ipalaganap ang salita ng Diyos. Pero hindi lang basta-bastang syudad. No, kailangan yung city na yon ay masasabi nating isang political and economic hub, no? Isang progresibong syudad, no? Kilala sa kanilang pangunguna doon sa rehiyon na yon. At ang isang syudad na yan ay ang syudad ng Korinto. Alam po ninyo, yung lumang Korinto o yung tinatawag nilang Greek city of Corinth, ito ay sinira o winasak ng mga taga-Roma noong 146 BC, nung sila ay maggyera. Ngayon, itong syudad na ito ay itinayo muli ng mga tinatawag na Roman freedmen. No? Ito yung mga Romano na dating mga alipin, pero sila ay pinalaya na sa kanilang pagiging alipin at nakapagsarili, at sila ang nagtayo muli nitong Korinto na kung saan ay naroon ngayon si Pablo. At nung mga panahon ni Pablo, ang Korinto ang siyang tinatawag natin na capital city ng Roman province ng Achaia. At hindi lang yon, dito nananahan mismo yung gobernador. Ngayon, kung titingnan ninyo yung mapa, meron na sana, ng Korinto, ayun. Kaninang umaga kasi, sabi ko, ayaw lumabas ha. Yung pala nakalimutan kong ibigay yung picture ng map. But anyway, hindi ko na masyadong ipapaliwanag ng detalye. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo dyan, may kita nyo ang Korinto ay napapalagiran talaga ng mga tubig, di ba? Ng dagat. At dahil dyan, ang Korinto ay kilala sa kanilang tinatawag natin na being a trade or business and trade center. Kasi nga dahil meron siyang magkabilang port o pier na kung saan doon dumadaan ang lahat ng mga barko na may dalang mga kargamento na sila ay nagbibili-bilihan. Kaya kung titingnan ninyo, ang Korinto ay isang napaka-progresibong bayan o syudad. At hindi lamang yun, ang Korinto, nung panahon ni Pablo, o yung tinatawag na Roman Corinth, sila ay kilala din sa pangunguna ng tinatawag na Isthmian Games. Parang Olympic Games din daw yun, na medyo mas maliit lang,
No, medyo localized lang within the area of Greece. Pero itong Isthmian Games sa panahon ngayon ay wala na. No. At dahil dito ay maraming tao ang pumupunta mula sa iba't ibang rehiyon papunta dito sa Corinto. At hindi lang daw 'yan. No, besides doon sa mga athletic games at yung mga kompetisyon ng mga kung ano-anong mga sports, meron din daw kompetisyon sa tinatawag nila ng mga artistic expressions. Katulad na lang ng pag-aawit at ng pagtutula at ng kung ano-ano pa, na basta it is connected with artistic expressions. At dahil dyan, talagang parang may piyesta parate dito sa Corinto. No? Ang Corinto ay kilala talaga sa mga, hindi lang sa mga taga-Corinto mismo, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid doon. At dahil sa mga piyestang ito, dahil sa mga kompetisyon na ito, marami ngayon ang nagpupuntahan dito sa Corinth. At dahil dyan, talagang lalong naging progresibo ang Corinto. Ang sabi nga ng iba, ito daw ay katulad ng Las Vegas sa Amerika. Pero ang tanong dito, bakit sa mga ganung lugar ang gustong puntahan ni Pablo? Bakit sa mga ganung lugar ang gustong ipalaganap ni Pablo ang Ebanghelyo? Alam niyo kung bakit? Dahil alam niya, sa tuwing may mga katulad niya, mga paligsahang nangyayari sa loob ng Corinto, ay maraming mga tao sa mga paligid, yung mga maliliit na towns, no? Yung mga maliliit na bayan, yung mga tao na yun, lahat ay pumupunta sa Corinto. At dahil dyan, hindi lang yung mga taong taga-Corinto ang napapahayagan niya ng salita ng Diyos, kundi pati na rin itong mga tao na nasa kalapit bayan. No? Actually, magandang estratehiya ang ginawa dito ni Pablo. Alam niyo kung bakit yung Corinto rin ang pinuntahan niya? Kasi katatapos lang nung pagpunta niya sa tinatawag na City of Athens. No, isang progresibong syudad din na kung saan nakatanggap siya ng maraming oposisyon dun sa kanyang pangangaral. No? Lalong-lalo na sa mga kapwa niya Hudyo. No? Kaya doon lamang sa siyudad ng Athens na hindi siya nakapag-church plant. No? Hindi siya nakapagtatag ng isang iglesia. At ang lahat ng yan ay kasama doon sa tinatawag natin na second missionary journey ni Pablo. Ngayon, tignan natin ang ating pangunahing talata dito sa verse 1. Muli ang sabi rito, si Pablo na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid. Pangkaraniwan, kung tayo ay gumagawa ng liham, di ba nag-uumpisa tayo sa kung sino yung susulatan natin, di ba? Dear Dwin. Tapos sa dulo, doon natin ilalagay yung pangalan natin, di ba? At pipirma natin. Love, Hazel. Di ba? Parang ganun yung liham Example lang yan, okay? Pero dito sa panahon ni Pablo, mukhang ang pangkaraniwan na paggawa ng liham, siguro ganun yung mga Griego, no, pag gumagawa sila ng liham. Nauuna parati yung pangalan nila, at hindi lang yun, dinagdagan pa ni Pablo na kung ano yung kanyang calling, yung kanyang pagtawag. Kaya kung titingnan natin ngayon dito, ang unang-unang salita ay Pablo. Di ba? Sabi niya, si Pablo. So, sino si Pablo? Sino ba si Pablo? I'm sure marami sa inyo, kung hindi man lahat sa inyo, alam nyo na siya rin si Saulo. Di ba? Na tinatawag na Saulo. Tama ba sa Tagalog, yung Saul is Saulo? Kasi yung Paul is Paulo, di ba? So, Saul is Saulo. Yung Pablo ay yung kanyang Greek name at yung Saul ay ang kanyang Hebrew name. Kaninang umaga nga sinabi ko, parang kaming mga Filipino-Chinese,
Meron kaming English name at meron ding Chinese name. My Chinese name, if you want to know, is Yen Hong Su. Yung Yen is my surname and Hong Su is my given name. But don't call me by my Chinese name. No, masaya na ako sa pagtawag niyo sa akin na Pastor George. Okay? So si Paul, si Pablo o si Saul ay isang Pariseo. Di ba? Siya ay isang Pariseo. At unang-una siyang beses, sa unang beses na siya ay binanggit, ay makikita niyo yan sa mga Gawa chapter 7, na kung saan ay sumasang-ayon siya dun sa pagpapatay o sa pagbabato kay Stephen. No? Kay Stephen. O kay Esteban sa Tagalog. Tama, no? Esteban. At pagdating ng chapter 13, on his way to Damascus, dun ay anong nangyari? Na-enkwentro niya ang ating Panginoong Jesus. Di ba? Siya ay naging Kristiyano. At dahil dyan ay nagsimula siyang mangaral sa mga hentil. No? At yun ding mga panahon na yon, from being Saul, siya ay naging Pablo, naging Paul. Kung titingnan ninyo ang kanyang liham sa mga taga-Pilipos, actually pinaliwanag niya o ipinakita niya yung kanyang kung ano siya o kung sino siya nung siya ay hindi pa Kristiyano, nung siya ay isa pang Pariseo. Tingnan natin sa Filipos chapter 3 verse 4-6. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreyo na isinilang ng Hebreyo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia, ayon sa katuwirang na sa kautusan ay walang kapintasan. No, ito rin yung dahilan kung bakit pala siya ipinangalan na Saul, no? O Saul pala, o Saulo, no? Kasi isa pala siyang Benjamite, no? Galing siya sa lahi ni Benjamin, na kung saan ay pinanggalingan din ni Haring Saul. Kaya siya ay talagang proud siya dun sa kanyang heritage. At hindi lang yon, proud din siya sa kanyang pagiging Pariseo. At kung titingnan ninyo sa mga Gawa 22:3-5, ang mismong nagturo sa kanya ay si Gamaliel. Tingnan natin yung mga Gawa 22:3-5. Ako'y isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan na ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos, na tulad ninyong lahat ngayon, aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa kamatayan, na ginagapos at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at ang mga babae, tulad ng mapapatotohanan ng pinakapunong pari ng tungkol sa akin at ng buong kapulungan ng matatanda. Mula sa kanila ay tumanggap ako ng mga sulat para sa mga kapatid sa Damasco, at nagpunta ako roon upang gapusin ang mga naroroon at ibalik sila sa Jerusalem upang parusahan. No, kitang-kita naman natin dito na talagang ganun na lang ang pagkamuhi ni Pablo sa mga Kristiyano. At yan nga ang kanyang motivation para para hulihin at usigin yung mga Kristiyano. Pero alam ninyo, lahat ng ito ay parang itinapon ni Pablo sa basurahan nung siya ay kumprontahin ng ating Panginoong Jesus. Binago ni Jesus ang kanyang buhay. It was a 180 degrees turnaround. No, sa pagiging isang taga-usig ng iglesia, siya ay naging isang tagahayag ng ebanghelyo. Tingnan ninyo sa Filipos chapter 3 verse 7-8. Ang sabi rito, gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo.
No, alam naman nating lahat kung anong nangyari kay Pablo, di ba? Kung sino siya dati. Katulad niya, para din tayong taga-usig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, di ba? Tuwing tayo ay nagkakasala, para din tayong si Pablo. Kung katulad niyo ako, ewan ko kung nagawa niyo na ito dati, nung hindi pa ako Kristiyano nito noon, ang tawag ko sa mga born again, tawag ko sa kanila mga born against. Born against ang tawag ko. Pero tingnan niyo ngayon, ako na yung madalas na tinatawag nila, born against. But that's a reality. Ang isang taong makasalanan, ang isang taong lugmok sa kasalanan, kapag siya ay naharap sa grasya ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, ay nagkakaroon ng pagbabago. At kung tunay nga na si Kristo ay ang Panginoon sa buhay mo, katulad ni Pablo, ay babaliwalain mo na kung ano man ang nakamtan mo o na-achieve mo sa mundong ito. Katulad ni Pablo, tuturingin mo na ang lahat na iyon na parang basura upang makamit mo ang Panginoong Hesukristo. Tingnan natin muli sa verse 1, dun sa second phrase na sabi, na tinawag upang maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Sinigurado ni Pablo na yung kanyang mga tagabasa ng kanyang liham, maipakita niya sa kanila, umabanggit niya sa kanilang lahat, na siya ay apostol ng Panginoong Hesukristo. Kaya niya parating binabanggit yan, ay dahil sa mayroong mga Kristiyanong Hudyo na pinagdududahan yung kanyang pagiging Kristiyano. Ay mas lalo na yung kanyang pagiging apostol. Dahil hindi siya kasama dun sa orihinal na 12 disipulo ni Kristo Jesus. Yung iba pa nga sinasabi na siya ay mas mahina, no, bilang kung apostol man siya, ay mahina siya kumpara kay Pedro at sa iba pang mga apostol. Kaya dito sinasabi ni Pablo na siya ay apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Doon niya tinuldukan, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, para hindi sila magduda. Ngayon, ang salitang apostol po, sa wikang Grego ay apostolos. Nang ibig sabihin sa wikang Ingles, one who is sent, o yung isinugo, or an ambassador of the gospel, o isang representante ng ebanghelyo. Itong titulo na ito ay primarily binigay doon sa 12 apostles, no, nung panahon ng ni Kristo Jesus, no, nung panahon na siya ay nagmi-ministeryo pa dito sa mundo. Pero kung titingnan ninyo sa chapter 15 ng unang Korinto, mapapansin natin doon na hindi lamang tinawag na apostol yung 12. Meron din mga iba na tinawag na apostol. Ibig sabihin, mahigit pa sa 12 yung mga apostol. Tingnan natin sa chapter 15, verse 5-9. Ang sabi rito, at siya'y nagpakita kay Cephas, yan si Pedro, at pagkatapos ay sa 12, pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagaman ang mga iba'y namatay na. Pagkatapos ay nagpakita siya kay Santiago, pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. At sa katapusan, tulad sa isang ipinanganak ng wala sa panahon, ay nagpakita rin siya sa akin, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Narinig yung sinabi ni Pablo, no? At hindi karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. No, dito sa binasa nating talata, malinaw na hindi lamang nalilimitahan sa 12 yung pagiging apostol o hindi lang hanggang kay Pablo. Pero kung titingnan ninyo ang buong bagong tipan, meron pang mga binanggit na mga tao na naging apostol. Yan ay sina Barnabas, makikita natin yan sa mga Gawa 14:14,
si Andronicus at si Junias sa Roma chapter 16 verse 7 at si Epaprodito sa Filipos chapter 2:25. Ang tawag din sa kanila ay mga apostol. Ako nga ay naniniwala sila yung mga kasama dun sa 70 na ipinahayo ni Jesucristo dito sa Luke chapter 10 verse 1 and 2. Pero paano naman dun sa mga nagsasabi na sila ay mga apostol sa panahon natin ngayon, di ba? Kagabi lang, hindi ako makatulog. Siguro dahil sa iniisip ko na, naku, hindi pa ako tapos dun sa... hindi ko pa na-plansya yung sermon ko kasi galing ako sa kasal yesterday. Natapos na ng late in the evening. Hindi ako makatulog. So, binuksan ko yung TV. Alam niyo sino lumabas? Narinig niyo na ba yung si Apostol Carillo? Sabi ko, tama-tama. Ito yung isi-sermon ko. Huwag niyong pakinggan itong Apostol Carillo na ito. Kasi alam po ninyo, sa panahon natin ngayon, actually natapos ang tinatawag natin na Apostolic Age nung pagsimula nitong tinatawag na Church Age. No? And ang alam ko lang ng Apostolic Age, binanggit ko kaninang umaga, yung kapag ikaw ay lolo o lola na. Di ba? Kasi meron ka ng apostolic ministry. Kaya yun lang ang alam natin na Apostolic Age. Wala nang iba. Di ba? Kaya nakakalungkot man sabihin na ang laki nung nakalagay na apostle eh. Kaya minsan parang gusto ko na rin palagyan dito na ang laki nung pangalan na apostle talaga. Sabi ko, anong basehan niya? Di ba? Ang nakakalungkot talaga kung titingnan mo dun sa palabas niya, ang daming naniniwala sa kanya. Ang dami daw niyang napapagaling. But in reality, alam naman natin na hindi ito totoo. Ito ay, ang tawag ko nga sa kanya ay isang wolf in sheep's clothing. Isang impostor na nag-aapostol-apostolan. Alam niyo ang isang common denominator sa mga apostle nung panahon nila Pablo ay yung nakita nila mismo si Kristo Jesus in person. At si Jesus mismo ang siyang nagpahayo sa kanila. No, they were sent by the Lord Jesus himself. Maaari ang tanong nyo ngayon, paano si Pablo? Paano si Pablo? Hindi naman siya kasama dun sa 12 disipulo. Hindi nga siya isang tagasunod ni Kristo nung si Kristo Jesus ay nabubuhay pa dito sa mundo. Di ba? Naging Kristiyano lang siya nung si Yesu Kristo ay after nung si Kristo Jesus ay umakyat na sa langit. Nung siya ay naupo na doon sa kanyang trono sa langit. After that, at saka palang naging Kristiyano si Pablo. Kaya paano natin sasabihin na si Pablo ay qualified bilang isang apostol? Alam po ninyo, si Pablo ay ipinanganak sa Tarsus. Yung Tarsus daw ay parte ng Turkey na isang bayan ng Roma noong mga panahon na yon. At yun ang dahilan kung bakit siya ay isang Roman citizen. Pero nung siya ay inabot na ng 13 taon, siya ay ipinadala ng kanyang mga magulang sa Judea para turuan ni Gamaliel at maging isang Pariseo. Kaya doon siya lumaki, sa paligid ng Judea at sa Jerusalem. Na ang ibig sabihin niyan ay maaaring nakita na niya si Jesus ng personal o nakasama sa sinagoga. Di ba? At nung siya ay umuusig na dun sa mga Kristiyano, nung wala na si Jesucristo, isang araw na nung siya ay papunta na doon sa Damasco, anong nangyari? Tinawag siya ng Panginoong Jesus. Ngayon, yung nilang engkwentro doon papunta sa Damasco, walang makapagsabi kung ito ay nakita niya si Jesus ng personal or it's just a divine revelation. Pero ang isang kasiguraduhan doon, dito sa kanyang engkwentro kay Jesucristo, siya ay naligtas. At hindi lang yun. Siya ay
inutusan ng Diyos na maghayag ng ebanghelyo sa mga hentil. Tingnan ninyo ang sinabi ni Jesus kay Ananias sa isang vision nung sinasabi nung inaapil ni Ananias na bakit mo tatanggalin ang pagkabulag nitong si Saul o itong si Pablo. Tingnan niyo sa mga Gawa, chapter 9, verse 15 to 16. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sapagkat siya'y isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. Niligtas ng Diyos si Pablo at inatasan siya ng isang specific task. At ano yun? Na kailangan niyang dalhin ang ebanghelyo ng Diyos sa mga hentil. At yun ang dahilan kung bakit masasabi natin na lehitimo talaga ang pagiging apostol ni Pablo. Dahil si Jesus mismo ang siyang nagkomisyon kay Pablo upang mangaral at mag-evangelize sa mga hentil. Tingnan naman natin ngayon si Sosthenes. Sino ba itong si Sosthenes? Alam po ninyo, isang beses lang siya talaga binanggit ni Pablo. Dito lang sa unang Korinto. Pero ang tawag sa kanya ni Pablo ay ano? Si Sosthenes ang ating kapatid. Meaning to say, si Sosthenes ay isang Kristiyano. Kabatiran Di ba? At marami din ang naniniwala na si Sosthenes na binanggit ni Lucas sa Acts chapter 18 ay siya ring Sosthenes na tinutukoy dito ni Pablo. Tingnan natin sa mga Gawa, chapter 18, verse 12 to 17. Subalit nang si Gallio ay proconsul ng Achaia, ang mga Hudyo ay nagkaisang dakpin si Pablo at siya'y dinala sa harapan ng hukuman. Kanilang sinabi, hinihikayat ng taong ito ang mga tao na sumamba sa Diyos laban sa kautusan. Ngunit nang magsasalita na si Pablo, ay sinabi ni Gallio sa mga Hudyo, kung ito'y tungkol sa masamang gawa o mabigat na kasalanan, ay may dahilan akong pagtiisan kayong mga Hudyo. Ngunit yamang ito ay usapin tungkol sa mga salita at mga pangalan at sa inyong sariling kautusan, kayo na ang bahala rito. Wala akong hangad na maging hukom sa mga bagay na ito. At sila'y pinaalis niya sa hukuman, sinunggaban nilang lahat si Sosthenes, ang pinuno sa sinagoga, at siya'y binugbog sa harapan ng hukuman. Ngunit hindi pinansin ni Gallio ang mga bagay na ito. Pagkatapos na itapon ni Gallio yung kaso na laban kay Pablo, anong ginawa ng mga Hudyo? Kinuha nila si Sosthenes na leader nila sa kanilang sinagoga at anong ginawa? Binugbog sa harapan ng Roman proconsul na si Gallio. Sabi ko nga kanina, ang speculation ko nga yan, pero bigyan ko muna kayo ng konting background ni Sosthenes pala. Si Sosthenes ang pumalit kay Crispus. No? Ang dating leader ng sinagoga nila ay si Crispus. Tapos ang pumalit ay si Sosthenes. Kaya pinalitan kasi si Crispus ay naging Kristiyano. Naging Kristiyano siya. No? Pati na yung kanyang buong sambahayan. At ang pumalit ay si Sosthenes. Tignan natin sa mga Gawa 18 verse 8. Ang sabi rito, at si Crispo ang pinuno sa sinagoga ay nanampalataya sa Panginoon kasama ang kanyang buong sambahayan. At marami sa mga taga-Korinto dahil sa pakikinig kay Pablo ay nanampalataya at nabautismuhan. At I believe isa na dyan si Sosthenes. Kaya nga sabi ko, kaninang umaga sabi ko, siguro nung itinapon ni Gallio yung kaso laban kay Pablo, si Sosthenes lang yung mag-isang pumapalakpak at tuwang-tuwa na hindi na kinasuhan si Pablo. Ayun ang nangyari. Binugbog siya ng mga Hudyo. Well, that's only a speculation. But I believe na totoong nakakilala siya sa Panginoon. At itong binabanggit ni Pablo na si Sosthenes na ating kapatid ay mismong si Sosthenes dito sa mga Gawa, chapter 18. Naalala niyo ba yung sinabi
Doc Rico nung isang linggo. Di ba, yung mga disipulo ni Jesus, pagkaakyat ni Jesus sa kanyang kaharian, sa kanyang trono, imbis na sila ay humayo, papalayo ng Jerusalem, anong ginawa nila? Bumalik sila sa Jerusalem. No, imbis na ipalaganap sa mga hentil, bumalik sila sa Jerusalem. At anong ginawa nila? Inuna nila ang mga Hudyo. Bakit? Kasi ang sabi ni Pablo sa Roma chapter 1:16, to the Jew first and then to the Gentiles. Kaya ganun ang estratehiya ni Pablo. Pagpunta niya sa Korinto, ang una niyang pinasok ay ang sinagoga ng Korinto. At doon siya nangaral. And that's the reason why I believe naging Kristiyano itong si Crispo at itong si Sosthenes. Puntahan natin ngayon yung pangalawang punto. Verse 2. Ang sabi rito, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kanila at ating Panginoong. Ngayon, kung nabasa mo na yung buong liham ni Pablo sa unang Korinto, I'm sure magtataka ka kung bakit tinawag pa ni Pablo sila na bilang iglesia ng Diyos. No, bakit sila tinawag na Church of God? Di ba? Doon sa balita na pagkawatak-watak sa pag-aaway-away nila, doon sa immoralidad na nangyayari mismo sa loob ng simbahan, paano pa sila na ituring ni Pablo bilang iglesia ng Diyos? O tawagin mang silang mga banal? Pero alam niyo mga kabatid, ito kasi yung panganib na tayong mga Kristiyano ay madalas na nahuhulog sa patibong na ito. Lalo na pagdating sa social media. Diba? Dahil dyan, sa panahon ngayon, may tinatawag tayo na cancel culture. No? Hindi ko lang alam kung dito sa Tagalog Church, may nakakakilala kay, I'm sure some of you nakakilala kay Alistair Begg. At malamang narinig nyo yung issue na nangyari kay Alistair Begg. No? Isang pastor sa Amerika. Na yung issue sa kanya, nagbigay siya ng payo sa isang lola, no? Na yung kanyang apo ay ikakasal sa isang transgender. At ang payo niya, hindi ko nagkikwento yung payo niya, basta yung payo niya ay ikinagulat ng karamihan ng mga Kristiyano. And I'm sure kung napakinggan niyo yon, katulad ko, ay hindi kayo sasang-ayon. No? Well, basically, basta parang pinayagan niya itong lola na umattend dun sa kasal ng kanyang apo na ikakasal sa isang transgender. In a gist, yun ang issue. So, ang daming nag-react dito sa kanyang ginawa. And ako personally, sabi ko nga kaninang umaga, tingin ko nga it's a compromise of the truth. No, tingin ko nga lumabag siya dun sa katotohanan. Ngunit, meron akong ngunit. Ngunit tandaan natin, itong si Alistair Begg, katulad natin ay tao rin. Di ba? At pag sinasabi nating tao, o bilang tao, nagkakamali din tayo. Katulad ni Alistair Begg. Pero ang aking ikinalulungkot talaga ay yung makita ko kung paano ang ilang mga kilalang Christian na preachers or teachers or yung mga nagpa-podcast, kung paano nila kinansela itong si Alistair Begg sa social media. No, kulang na lang sabihin nilang erehe, no, or heretic itong si Alistair Begg. O meron bang nagsabi na heretic parang meron nga yatang nagsabi on social media. Yun ang nakakalungkot. Doon talaga ako mas nalungkot kaysa doon sa payo na ibinigay ni Alistair Begg. At tulad ng nakikita natin na nangyayari sa loob ng iglesia dito sa Korinto,
napakadali para sa atin na tanungin si Pablo, bakit mo tinawag yan ng mga iglesia ng Diyos? O bakit mo sila tinawag na saints? O bakit mo sila tinawag na mga banal? Parang hindi mo alam yung nangyayari sa loob ng iglesia nila. Ang dami nilang problema. Puro silang mga makasalanan. Buti na lang, si Pablo, alam niya yung kanyang teolohiya. No, Paul knew his theology. Alam niya na ang simbahan sa Korinto ay binili na ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Sinisikap ni Pablo na sabihin sa kanila kung sino sila sa mata ng Diyos. Na sila ay kanyang mga piniling tao, kanyang mga hinirang. Ang simbahan sa Korinto, maaari ay hindi perpekto at maaari din sa paningin nga natin ay pinakamasamang iglesia, no, sa buong mundo. Pero alam ninyo, ang gustong ipakita sa atin ni Pablo dito, na sa mata ng Diyos, sila ay mga hinirang. Sila rin ay mga hinirang ng Diyos. Bakit? Dahil sila ay tinubos ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Na siyang nag-alay ng kanyang buhay. Sa panahong ito, marahil may ilang mga house churches na doon sa Corinto. Ngunit sa kabila nito, tinawag sila ni Pablo bilang isang iglesia. Isang iglesia ng Diyos. Nang ibig sabihin, dapat ay hindi magkaroon ng anumang dibisyon o pagkabahabahagi sa mga mananampalataya, kundi dapat ay mayroong pagkakaisa. Pero ano ba ang nangyayari sa loob ng iglesia ng Corinto? Tingnan ninyo sa verse 11 to 13. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollos, ako'y kay Cephas, at ako naman kay Kristo. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay pinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Alam po ninyo, ako'y naniniwala na sinadya talaga ni Pablo na ganun yung kanyang pasimula. Ito ay upang ihanda itong mga taga-Korinto na ito na tatanggap na sila ng pananabon ni Pablo. Pero bago niya ginawa yan, ay pinaalala niya muna sa kanilang lahat na kung sino sila kay Kristo Jesus. Na sa mata ng Diyos, sila ay mga hinirang. Sila ay kanyang mga lingkod. Diba? Kailangan niya munang ipaalala sa kanila kung sino sila sa mata ng Diyos. Kasi paano sila mangangaral o maghahayag ng ebanghelyo kung ang pamumuhay nila ay hindi pamumuhay ng isang taong banal, kundi pamumuhay ng isang taong makasalanan. Di ba? Kung ang pamumuhay mo ay parang unbeliever ka rin, paniniwalaan ka ba nung taong sinesharean mo? Di ba? Na kunyari, sinesharean mo. Huwag na lang yan. Sa isang boteng alak, tapos naninigarilyo kayo, tapos sinesharean mo siya ng gospel, nasabay kayong nagbibisyo. Tingin mo ba paniniwalaan ka nung taong nagsishare sa iyo ng ebanghelyo? Pero alam nyo, nangyari pala sa akin yan dati. Hindi ako yung nagsishare. Sinesharean ako. No? Kasama ko sa trabaho. Sinesharean ako. After nung sharing nung gospel, sabi ko, parang nakaka-bless. Tapos yan, sabi niya, pare, pengi nga ng Yossi. Humingi sa akin ng sigarilyo. Hindi, binigyan ko naman.
So nagsigarilyohan kami. Dalawa after ng pag-share niya ng gospel sa akin. Kaya pala walang bisa yung kasi patuloy lang ako dun sa kasalanan ko after that. Pero I think you get what I mean, di ba? Kailangan makita kasi, mai-remind ni Pablo sa kanila, uy, eto kayo. Bakit kayo ganyan ngayon? Kaya sa mga susunod na sermon, makikita nyo, pagagalitan na yan ni Pablo. Nagpatuloy si Pablo, ang sabi niya, sa mga pinabanal kay Kristo Jesus. Mga banal sa pamamagitan ng pagtawag, yun ang ibig sabihin. Ano ang ibig sabihin ng pagiging banal or yung pag-sanctify? Alam po ninyo sa wikang Griego, ang ibig sabihin nun ay to make holy sa wikang Ingles. O yun nga, yung gawing banal. At ang sinasabi sa atin ni Pablo dito ay sa simula pa lang ng ating kaligtasan ay pinabanal na tayo kay Kristo Jesus. We were sanctified in Christ Jesus. Ibig sabihin, yung pagbabanal na yun ay nangyari simula pa lang dun sa ating kaligtasan. At ang tawag nga natin sa ganitong klaseng pagbabanal sa wikang Ingles ay yung tinatawag na positional sanctification o yung pagbabanal, English na lang, di ko maitagalog positional sanctification. Ibig sabihin, tayo ay ginawang banal ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng ating mga kasalanan. Sinong nagbayad sala? Ang ating Panginoong Jesus. At ito ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay may direktang access sa ating Diyos Ama. Naging banal tayo hindi dahil sa ating mga ginawa. Ito ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang isa pang ibig sabihin nung gawing banal o yung sa wikang Griego ay hagiatso, ikaw ay sineset apart o sa wikang Tagalog, inihihiwalay. Kaya kung ikaw ay sinabing sanctified in Christ Jesus o ikaw ay binanal ni Kristo Jesus, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay inihiwalay para sa layunin at gamit ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga mga kapatid ko, bilang mga iglesia ng Diyos, tayo ay inihiwalay upang gawin ang mga gawain na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoong Diyos bilang iglesia. At sundin yung mga utos o yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Kanyang salita. At ito rin ang dahilan kung bakit tinawag ni Pablo yung mga hinirang sa loob ng iglesia ng Corinto na mga banal or saints by calling. Yung salitang saints o mga banal sa wikang Greko parehas din dun sa salitang sanctified. No? Na ang ibig sabihin yung mga taong binanal o yung mga taong tinawag na maging banal. Pero kung babanggitin ko lang ulit, kung titignan ninyo ang iglesia ng Corinto, masasabi mo ba na sila ay mga taong banal dun sa kanilang mga ginagawa? Na kung saan ay may pag-aaway-away, may dibisyon, at hindi lang yun. May immoralidad na nangyayari sa loob ng iglesia. Mga kapatid, bago natin husgahan ang mga taga-Korinto, dapat nating maunawaan na sa isang maunlad na lungsod, tulad ng Korinto, sa panahon natin ngayon, ano ba yung mga maunlad na lungsod dito sa atin? Sa bandang South, BGC, Makati, or even itong Alabang, di ba? So, doon sa Korinto, siyempre kung progressive ka, laganap ang pera. Kasakiman, at siyempre, pati na rin immoralidad. Hindi lamang yon, ang Korinto ay nagtataglay din ng isang paganong Diyos-Diyosan na tinatawag nilang Aphrodite o Aphrodite, na mayroong 1,000 prostitutes or temple prostitutes, no, kapwa lalaki at babae.
na magsasagawa ng kanilang tinatawag nating sagradong ritual. No? Alam niyo na kung ano yon, bilang bahagi ng kanilang mga handog. At ito yung background na pinanggagalingan ng mga miyembro ng simbahan sa Korinto. At yun din ang dahilan kung bakit ako ay naniniwala na immoralidad ang isa sa mga kasalanan na nahihirapang harapin ng simbahang ito. Gayunpaman, ayon kay Pablo, ang mga taong ito ay ano daw? Pinabanal kay Kristo. Sa kabilang banda naman, yun pala yun, yung on the other hand, di ba? Kanina no sabi ko? Sa kabilang kamay. Sa kabilang banda, ang isang taong tunay na naligtas, na tunay na pinabanal kay Kristo ay napapatunayan sa kanyang pang-araw-araw na paglakad dito sa mundong ito o sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang bunga ng banal na Espiritu ng Diyos dapat ay tiyak na nakikita sa kanilang buhay. No, hindi ko naman sinasabi na ang isang tao na ang isang Kristiyano ay hindi na magkakasala o talagang hindi nagagawa ng kasalanan, hindi. Ang sinasabi ko lang dito na ang isang Kristiyano paunti-unti ay pabawas ng pabawas yung kanyang kasalanan. Di ba? I'm not saying that you will become sinless, but you will sin less and less. Ganun yun. Di ba? At alam nyo ano ang tawag natin dyan? Yan ay isang klase ng pagbabanal din. Ang tawag naman natin dyan ay progressive sanctification. Yung kanina, positional sanctification. Pangalawa naman ay progressive sanctification. Yung positional sanctification, isang beses lang na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Ngunit, yung tinatawag natin na progresibo or progressive sanctification ay nangyayari ito sa panahon ng ating pamumuhay dito sa lupa bilang Kristiyano. Ibig sabihin, ang isang tunay na Kristiyano ay napapatunayan sa kanyang paglago spiritually. Kailangan nakikita yung spiritual growth. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay, baby Christian ako for the rest of my life. Hindi pwedeng ganyan. Kasi habang ikaw ay kasama ang Panginoon dito sa iyong paglakbay sa mundong ito, dapat dahil sa kanyang pagtuturo, dahil sa kanyang salita, ang mangyayari dyan, ikaw ay lalago at lalago sa Espiritu. Kaya kung sinabi niyang baby Christian pa rin siya after 20 years, mukhang may problema yan. Mukhang may problema yung tao niya. Baka hindi siya tunay na Kristiyano. At yung iyong spiritual growth, ito ay napapatunayan sa pamamagitan ng prutas ng banal na Espiritu na siyang nananahan sa iyo. Dapat yan ay nagmamanifest. Dapat yan ay nakikita. Tingnan natin ngayon balikan natin yung verse 2 ulit, yun sa second phrase. Ang sabi rito, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Ang sinabi ni Pablo ay isang malinaw na pagkakaiba ng isang lokal na simbahan o na iglesia sa pangkalahatang iglesia. Meron tayong tinatawag na local church at meron tayong tinatawag na universal church. Yun yung pangkalahatang iglesia. Ang simbahan ng Diyos sa Korinto, ang tawag dyan ay local church. Ang GFC, anong tawag dito? Ito ay local church. Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng Christian churches sa buong mundo, anong tawag dyan? Universal church. At dito, ipinakita sa atin ni Pablo na talagang merong lokal na iglesia at merong pangkalatang iglesia. At dahil dyan, hindi mo pwede sabihin na dahil lahat tayo ay magkakasama-sama naman sa pangkalahatang iglesia o dun sa universal church, pwede na akong hindi sumali sa isang local church. Kaya pwede na lang ako dun sa bahay, manood ng delayed streaming natin, at pagkatapos, kami-kami na lang ang
pe-play na parang church, no? Na ang mga kasama kong magfe-fellowship ay yung aking asawa at mga anak at kung sino pang mga kasama ko sa bahay. Alam po ninyo, yung sinasabi nilang ganun, kasi may mga naniniwala sa ganun eh. Walang basihan yan sa Biblia. Kung titignan ninyo nga ang mga Gawa, chapter 2, verse 42, anong ginagawa ng mga sinuunang Kristiyano? Silang lahat ay nagsasama-sama at nakikinig sa pagtuturo ng mga apostol. Di ba? They pray together, they break bread together, they fellowship with one another. Kaya dapat ay punta tayo dito sa iglesia, di ba? Magsama-sama tayo parati. Dahil yan ay ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Punta na natin ngayon ang ating huling punto. Mabilis lang ito. Sa verse 3, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Tingin ko nga, sabi ko kaninang umaga, yung Grace to You Ministry na website ni Pastor John MacArthur, galing dito yan eh. Sa ni Pablo, sa greetings ni Pablo, Grace to You, di ba? Sabi ko nga kaninang umaga, hindi lang grace di ba? Grace to you and peace, di ba? O kapayapaang nagmumula sa Diyos na ating Ama. Sabi ko nga, dapat pala yung Grace Fellowship Church, ginawa natin Grace and Peace Fellowship Church. GPFC. Parang masyadong mahaba na no? Hindi na, okay na yung GFC. Anyway, alam po ninyo, yung grace o yung grasya, hindi ko na babanggitin pa yung wikang Greko, no, yung translation sa Greek. Alam po niyo yung salitang grace sa wikang Greko, ang ibig sabihin nun ay undeserved favor. No? Alam naman nating lahat yan. At ginamit yan ni Pablo bilang pangunahing pagbati ay sa kadahilan ng, alam naman natin na ang kanyang pangunahing ministeryo ay sa mga sa mga hentil. Pero hindi diyan nagtapos. Binanggit din niya ang peace o kapayapaan. Na kung titingnan niyo sa wikang Hebreyo naman ay shalom. 'Di ba? 'Yun ang pangkaraniwang batian ng mga Hudyo, shalom. At dahil nga sa, I believe, for practical reasons, 'yun ang ginawa niya. No? Binati nila sila sa mga pagbati ng mga Grego at pagbati ng mga Hudyo. Dahil hindi lamang mga Hudyo ang nagbabasa ng kanyang liham. No? Kung alam naman natin na iniikot yan doon sa mga pinuntahan niyang mga syudad na pawang karamihan ay mga hentil, sigurado yan, maraming mga hentil ang nagbabasa ng kanyang liham. Ulitin ko, ang grasya ay undeserved favor or hindi nararapat na pabor. Ito ang pabor na ibinigay ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat na makasalanang tulad natin. Ang kanyang biyaya ang nagdulot ng pagtubos sa sangkatauhan. Sinabi ni Pablo sa Efeso chapter 2 na tayo ay patay sa ating mga kasalanan, ngunit binuhay na kasama ni Kristo. Sinabi rin niya na dahil sa grasya ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At pananampalataya kanino yun? Kay Jesucristo. Lahat tayo ay dating kaaway ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang biyaya at awa, sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lahat tayo ay naipagkasundo na sa Diyos Ama. At dahil naipagkasundo na tayo sa Diyos Ama, hindi na tayo mga kaaway. Hindi na niya tayo tinuturing na mga kaaway. Ang Diyos na ngayon ay ang ating Ama na nasa langit. At dahil doon ay mayroon na tayong tinatawag natin na peace or yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, sa pagtatapos po natin, 3 maiiksing talata
Ngunit napakayaman at napakaraming kamanghang-manghang katotohanan na ating nakita. At sa totoo lang, namproblema ako kung paano ko nga ito tatapusin. No, that was my dilemma yesterday. Pero by the grace of God, and kasi kung titingnan ninyo bawat verse na binabasa natin kanina, punong-puno talaga ng katotohanan. No, pwede mong gawing isang sermon yung bawat verse na binasa natin, na tinalakay natin dito ngayon. Katulad na lang dito sa verse 1, ano yung nakita natin dyan? Di ba? Nakita natin kung paano binago ng Diyos si Pablo, no, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang ebanghelyo. Imagine, no, from being a persecutor of the church to becoming a proclaimer of the gospel of Christ. Di ba? Pagdating naman sa verse 2, nakita natin ang epekto ng ebanghelyo sa mga hinirang niya. Hindi lamang ito nagliligtas, kundi ito rin daw ay nagpapabanal din sa kanyang mga tinawag. At ang huling verse, dito sa verse 3, ay pinakita sa atin kung ano talaga ang dahilan o ang kabuluhan ng ebanghelyo. Ito daw ay ang biyaya o ang grasya ng Diyos na ibinigay sa mga hindi karapat-dapat na tao o na mga makasalanan na tulad natin, na sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay naipagkasundo na sa ating Diyos Ama. At sa gayon, tayo ngayon ay taglay na natin ang Kanyang kapayapaan sa ating mga puso. Kaya dito sa ating pagtatapos, alam nito ni Josh na talagang dilema ko kahapon kung paano ko ibubuuin no, itong mga punto na ito. Kasi normally pagka nag-preach ako or nag-aaral ako, meron na kaagad na initially palang lilitaw na ito yung magandang ending. Pero talagang nag-struggle ako looking at it. No? Kaya ito ang naging ending. Kaya pakinggan ninyong mabuti. No? Ang ginawa ko, in-encapsulate ko lahat ng mga katotohanan na ito sa isang talata. No? Para i-exhort kayong lahat. Pakinggan nyo na lang maigi. Sa wikang Tagalog naman to. Sa Iglesia ng Diyos na nasa Grace Fellowship Church, sa ating mga ginawang banal kay Kristo Jesus, tayong lahat ay tinawag na mga banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat tayo nawa ay mamuhay ng naaayon sa ating paghirang na nagmumula sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Sumaatin nawa ang grasya at kapayapaang nagmumula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong salita. Tunay ngang totoo na ang inyong mga salita ay may kapangyarihang iligtas ang mga makasalanang katulad namin. Panginoon, ipaalala niyo po sa amin ang aming pananagutan bilang isang simbahan, bilang isang iglesia, na patuloy naming maiabot ang ebanghelyo sa mga taong naliligaw. At naway maipakita rin namin ito sa aming pagmamahalan sa isa't isa na walang pasubali, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa aming lahat. Maraming salamat pong muli. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating benediction ay may kita sa Hebreo chapter 13 verse 20 to 21. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Jesus, ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman.
Amen. Have a blessed day, everyone.